Alright, as we continue our series of sermon, we praise the Lord last week sapagkat sa buong pong taong ito, anuman po ang ating mga accomplishments sa iglesia, but the main purpose of the church is not just building, but building lives. Ang pinakang layunin po ng iglesyang ito ay may mga kaluluwa na maipakilala ang Panginoon, tulungan sila sa kanilang paglago at pagpapatuloy, at sila po ay humantong sa pagsunod sa tubig ng bautismo bilang tanda ng kanilang pakikiayon sa ating Panginoon. And last week, we praised the Lord for those souls who boldly decided to follow Jesus Christ. At ang ating pong buhay ay hindi natatapos sa pagkilala, hindi natatapos ang ating paglilingkod sa pagsunod sa tubig ng bautismo, but until God calls us home, we are accountable to God kung ano man ang ating gagawin sa buhay na hiniling natin, sa buhay na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. And last week, pinag-aralan po natin yung purpose of baptism or church membership. Is it enough for for us to accept Jesus Christ? Sapat po ba na tinanggap natin ang Panginoon? What comes next after a man got saved and accepted the Lord Jesus Christ? So, konting review lang, the purpose of church membership, it is a direction. Ito po ay mismong utos ng Panginoon. It is not an option. It is a commandment or a direction. And if you love God, you will keep His commandments. So, ito po ay mismong iniutos ng Panginoon upon Great Commission. Sa dami ng pwedeng ihabilin ng Panginoon, sa dami ng utos na pwedeng banggitin ng Panginoon bago siya lumisan, sabi po niya doon, sa Matthew chapter 28 or 18, teaching them to observe all things. Go ye therefore and teach all nations. Humayo kayo at ipakilala niyo ang Diyos, ang kaligtasan. Go ye therefore and teach all nations, and then after that, baptizing them. So it is a direction from God. It is a validation. The purpose of baptism, it is for your validation. It is the confirmation of your continuous faith mula sa pagsunod sa tubig ng bautismo. Ito po ay pinapatunayan na hindi mo lang siya tinanggap, kundi nagpapatuloy ka. Sapagkat hindi ka hahantong sa pagsunod sa tubig ng bautismo kung hindi ka na nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. You shall know them by their fruits. Madaling tanggapin at sabihin na tinanggap mo ang Panginoon, pero ang isang katibayan na talagang ikaw ay kumilala sa Panginoon, hindi mo lang tinatanggap ang kanyang kaligtasan, hindi mo lang hinihintay ang langit, kundi sa iyong paghihintay, ikaw ay gumagawa ng paraan upang sa iyong pagharap sa Panginoon, meron kang masasabi na nagawa mo para sa kanyang gawain, at mula sa gawain yan, dito natin pinatutunayan ang ating pagsunod sa ating Panginoon. So being a member of the church or baptism, it is a validation. It is also for progression. Dito po sa iglesyang ito, dito tayo natututong lumago, dito natin pinagpapatuloy ang ating buhay paglilingkod sa Panginoon. If you love me, you will keep my commandments. We are serving the Lord in spirit, but there is a church, the body of Christ, na kung saan ito ang iniwanang katawan ng Panginoon, at kung gusto mong patunayan ang iyong pagmamahal sa Panginoon, patutunayan mo yun sa pagmamahal sa isang iglesia. And there is a church where you will progress as a Christian. Merong lugar na kung saan inilahad ng Panginoon na dito ka magpapatuloy. Hindi sinabi ng Panginoon na magpatuloy kang mag-isa. You need a church. So church is for progression, and even church is for union. Christ is the body, and Christ is the head, and Jesus Christ is the head, and the church is the body of Christ. Tinukoy po sa mga aklat sa Biblia na ang katawan ay hindi iisa. Hindi pwedeng maging isa ang katawan, bagamat ito po ay iisa, pero may iba-iba po itong bahagi. Gayon din po ang iglesia. Ang iglesia po ay binubuo ng iba't ibang bahagi, iba't ibang tao na nagsuko ng buhay sa tubig ng bautismo. At kung ang Panginoon ang katawan, ang Panginoon ang ulo, ang iglesia ang katawan, ang iyong pakikipag-anib sa katawan ay pakikipag-anib sa Panginoon. So it is a blessed union. So ibig sabihin, ikaw ay nagpapasakop sa katawan ng ating Panginoon, and apart from being part of the church, okay, hindi po kompleto ang katawan. The church needs you. And it is also for identification.
What is the purpose of church membership or baptism? It is for identification. Once you accepted the Lord Jesus Christ and you accepted and followed the Lord Christ in water baptism, you are denying the truth that you are holding before. Ano man yung iyong mga natutunan, binigyan ka ng kalinawan ng Diyos sa kung ano ang tama, at ang pinangahawakan mo ngayon ay ang aral at katotohanan na iyong narinig mula sa Biblia, you are identifying yourself or yung tinatawag nating place of belongingness. And even though you accepted Jesus Christ, but you don't be part of the truth or be identified with the church holding the truth, you are still holding your identification with your former beliefs. That's why ang kahalagahan po ng ating pagpapaanib sa iglesia ay tinatanggap ko ang katuruan na aking narinig mula sa salita ng Biblia, mula sa iglesia na nagturo sa akin ito. It is for production. It is for production. Ang katawan, may iba't ibang bahagi. Malaki ang parte ng puso, malaki ang bahagi ng tenga, malaki ang nagagawa ng paa, pero limitado lamang kung nag-iisa. Pero pag pinagsama-sama mo, it composed of organs and system and makes us a body more unique and more productive. Ganun din po sa iglesia. Bakit? Ang bawat isa po sa atin may iba-ibang kakayahan. Maaring ang iba ay ginagamit ng Panginoon bilang kamay, bilang bibig, bilang tenga, bilang puso, bilang utak. Iba-iba po. Pero kaya tayo ay nalagay sa iglesyang ito is for production. Higit ang magagawa ng dalawa kaysa sa isa. So that's why tayo po ay linagay sa church. Hindi po para po tayo po ay mauupo lamang and just be here. There must be something na ibinigay sa iyo ng Diyos na maaari mong gamitin upang ang iglesyang ito ay mas lalong maging malago for the propagation of the gospel. Maraming tungkulin ng iglesia, pero ang pinakang tungkulin po ng iglesyang ito ay kung papaanong ikaw minsan pa ay nabubuhay sa maling katotohanan, bulag tayo sa totoong katotohanan, lalo na sa pagdating sa kaligtasan. Ang pinakang layunin ng iglesia ay upang maipakilala din naman sa iba ang tunay na kaligtasan na inaalok ng Panginoon, ang ating tunay na paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon. So the main purpose of the church is the propagation. We may have fellowship, we may have different ministry, but beside that, the very own purpose of the church, bakit po tayo we invest time, bakit tayo we invest our talent and even our treasures, sapagkat napakahalaga po ang kaluluwa para sa Panginoon. Redeeming the time because the time is evil, sapagkat ang panahon po ay paubos na ng paubos. Kailangan nating maipahayag, maaring sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, sa iyong kamag-aaral, sa iyong katrabaho, to all the world, they need to reach the Word of God and we need to preach the gospel. At wala pong ibang gagamitin. Hindi po ito gagamitin ang mga politicians, hindi gagamitin ang mga artista, hindi gagamitin ang mga iba't ibang propesyon. Tanging iglesia ang gagamitin ng Diyos upang ipangaral at ipakalat ang ebanghelyo ng salita. That is the purpose of church membership. We even talk about the prerequisite. Ano ang kailangan in order for you to be baptized? First, you need to be saved. Unang-una po sa lahat, it is emergency. It is urgency. Sapagkat ang ating pong kaligtasan, ang ating buhay ay hindi natin masasabi, you need to be saved. Kailangan mo munang tanggapin ng Diyos bago ang iglesia ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nakapagliligtas, hindi ang iglesia. You need to be saved, you need to be seasoned in times. Nasubok sa matagal na panahon ang iyong pagpapatuloy, nakita mo, naobserbahan mo ang iglesia, bago ka magdesisyon, you feel comfortable, you felt you belong to this church, nagugustuhan mo, dito ka namumulat, you are seasoned by time. Sinasala po natin sapagkat ang ating pong pagsunod sa Panginoon, ito po ay commitment. Although hindi natin masabi, hindi natin talaga lubusang masala, it is our accountability to God, but still, we let them to pass through season. At salamat sapagkat all throughout this year, bagamat minsan lang tayo nagbabaptize, sa loob ng mahabang panahon, ang iba sa kanila more than a year, they decided to follow the Lord Jesus Christ, naunawaan nila na hindi pala sapat, na ako'y kumilala lang sa Diyos, I need to be identified with the works of the Lord, and they were seasoned, and they were schooled. Sila po ay naturuan, kaya tayo ay may baptismal class. Wala na nga lang tayong Sunday school, but sabi ko nga, bitin yung isang araw na baptismal class
Kaya po meron tayong series of message ngayon patungkol po sa ating pinag-uusapan. And we will talk about the principles, the participation, and the permanence, pero isa lang ang kukuhanin ko dito, yung principle. Amen? Pag-usapan natin, ano ba talaga yung mga turo ng Baptist? Let's talk about the principle. Sabi ng iba, pare-parehas lang yan, pare-parehas lang naman yung relihiyon na yan. Yes, we may be having the same God. All religions may have the same Bible. May Bible din kami, kumakanta din kami, may Panginoon din kami. But when it comes to the teaching, especially the teaching of salvation, dun po nagkakaiba-iba. So we could not say, it's not a matter of religion. No? Napakahalaga po kung ano ang itinuturo ng relihiyon, sapagkat dito po nakapaloob kung ang aral pong yan ay nasa ating Panginoon. So the principle of the Baptist Church, napakadami pong doctrine ang ating pag-uusapan. Pero yun dun lang po tayo sa mga major doctrine po na ating pwedeng pag-usapan. Unang-una, let's talk about the church. Pag-usapan po natin ang church. No? Kahit pag-usapan natin buong taon itong mga doctrine, hindi po mauubos. Pipili lang tayo ng ilan. Pag-usapan po natin ang church. Turn your Bible in the book of Matthew 16, verse 18. Matthew 16, verse 18. Alright? Matthew 16, verse 18. Sabi po diyan, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So we can see here the word church and the word I. Unang-una sa lahat po, tayo ay naniniwala na mismong ang Panginoon ang nagtatag ng iglesia. It is Christ Himself. Sabi ng iba, si Peter, no? It's not Peter. Sabi ng Panginoon, I will build my church. In our Baptist, sa atin po mga Baptist, we don't have hierarchy. Wala tayong kinikilalang siyang pinakang mataas na pinuno ng Baptist. Sapagkat isa lang po ang ating pinuno, walang iba kundi ang ating Panginoon. We may have human founder, we may Pastor Pagko, but it's not enough para sabihin natin na siya po ang nagtatag ng ating iglesia. Wala tayong ibang itinuturo na human, na founder. It is Christ Himself. Sabi diyan, and I will build my church. Mismong ang Panginoon po ang nagtatag. We don't believe on hierarchy. We don't believe sa mga posisyon. Every time na tayo po ay may church, and once this church became a mission and a church, they are independent church. Hindi natin pwedeng panghawakan sapagkat ang pinuno nila ay Panginoon. Bagamat meron tayong mga missions. And I will build my church. Christ established His church during His earthly ministry. The word I will build there, sabi ng Panginoon, kasi sabi ng iba, I will is a future tense, gagawin pa lamang. So ibig sabihin, hindi sa panahon ng Panginoon na itatag ang iglesia. But the word build there in the Greek word, ang kahulugan po is to edify. When we say edify, it means to strengthen. Meron na. In the future, I will edify, palalakasin ko ang iglesia sa panahon ng mga apostol. To strengthen, I will build my church. For example po, sa ating katawan, ngayon January, mag-ano naman kayo, balik alindog, sabi nga nung iba. May mga mag-gym, di ba? Pag sinabi mong, pupunta akong gym para ma-build up yung aking triceps. Okay? Ang ibig sabihin, may triceps ka na. Hindi ka magsisimula sa walang muscle. May triceps ka na, i-build up mo lang, i-strengthen mo lang. Ganun po ang sabi ng Panginoon dito, that I will build my church. On the day of the Pentecost, I will strengthen my church. But I do believe it is Christ Himself who founded the church. Not the apostles, not Peter, not any human. Mismong ang Panginoon ang nagtatag ng iglesia. And it is very hard to found something na wala yung founder. Ang hirap naman nung magtatatag ka na wala yung founder. And many claims it is not Christ, wala na nga ang Panginoon, I will build. But I do believe in the Bible, it is Christ Himself who founded the church. And that's what we claim.
Yan po ang kiniklaim natin, na walang ibang nagtatag ng iglesyang ito. Nagsimula ang iglesia ng Panginoon, hindi nung early 1990s, hindi nung early 1960s. No, it started from the day of Jesus Christ. At sabi diyan, and the gates of hell shall not prevail against it. Dadaan kayo sa maraming pagsubok, dadanak ang dugo para pigilan ang iglesia ng Diyos, pero sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Meron tayong libro na binabasa na nagsulat ng kasaysayan ng Baptist. That is what we call the Trail of Blood, the Baptist Distinctives. Mula sa panahon ng Panginoon, ipinakita kung paanong inusig ang iglesia, ang mananampalataya upang pigilan. Pero sabi ng Panginoon, even the gates of hell cannot prevail against it. From early 100 AD, after the death of Jesus Christ, unang tinawag ang mga apostol, ang mga mananampalataya bilang Kristiyano in Antioch. From 100 AD, they were called Christians. In 300 AD, they were called Montanists, where hierarchy arise. Pumasok po ang mga hierarchy, pinagsama ang politics at saka religion. Okay? Ang hari ay naging obispo na rin. And then, tinawag po ang mga Kristiyano na ito na mga Anabaptists because they rebaptize. Nagbabaptize uli sila. Sabi nila, nabinyagan na nung bata, nawisikan na, ba't nyo bibinyagan uli? So they were called Anabaptista. In 400 AD, they were called Donatists. And then Catholic arise. Dito po lumitaw ang Catholic sapagkat from the hierarchy. And then nagkaroon ng mga Paulicians on 700 AD. And then dito po pumasok yung Dark Ages. Sapagkat may ini-implement na mga bagong katuruan, bagong doktrina, ang ibang reliyon, hindi po sinunod ng mga tunay na mananampalataya. That's why they were persecuted. Inuusig, pinapatay, sinusunog, pinapako sa cross. Ito po yung tinatawag nating the Trail of Blood, the Dark Ages. But dumating po yung time of Reformation, that even from Catholic itself, through Martin Luther, sila po ay nag-aklas, they reform, they protest, kaya sila ay tinawag na Protestant. They protest against that doctrine. Naliwanagan sila, wala na sa turo ito. Hindi na ito ang tama. They reform, binago nila ang mga katuruan, and they protest. But may I tell you, those Christians who truly followed the Lord Jesus Christ, they will have been persecuted. They were running from the false doctrine, but they had never been part of their doctrine. They never protest, they never reform, they never change the method or methodist. Ang mga tunay na mananampalataya noon, hindi nakiayon at umaklas, nagprotesta, nagbago, nag-change ng method. We are not Methodists, we are not Reformists, we are not Protestant. We are Christian Baptists who fight for the doctrine of God. May mga mananampalataya noon na hindi umanib, talagang nagpatuloy. Bagamat may mga naliwanagan, may nagprotest, may mga nag-reform, may nag-change ng method. But Christians and Baptist churches during that time never reform or conform. Pinaglaban nila. That's why dumanak ang dugo. And during the 1300 AD, they called themselves Waldenses, from the Wiles or from England. 1600 AD, they have been called again Anabaptists sapagkat naglulubog na naman, nagbabautismo na naman, na kung saan matapos ang wisik ng kanilang mga lumang relihiyon, ay sila ay nagpabautismo sa Panginoon. And on 600,000 this age, they were called Baptists. All throughout the ages, there is a path of blood for the Church of Christ. There is a trail of blood. But the Bible said, even the gates of hell cannot prevail against it. May mga nakipaglaban para lang tayuan, tindigan ang ating doktrina. They shed blood fighting for our principles and doctrines. Ipinaglaban po natin. So we are Baptists. Bakit po tayo Baptist? Hindi tayo Baptist dahil ang Panginoon ay binaptize ni John the Baptist. That is a lame principle. Bakit tayo Baptist? Sapagkat ang aral natin ay nakapaloob sa aral na itinayo ng Panginoon na iglesia. The same principle, the same doctrine na itinuturo natin, the same principle, ayon sa itinayong iglesia ng Panginoon. We never reform, we never conform, we never protest or change the method. Why we are Baptists? Sapagkat ang itinatag na iglesia ng Panginoon ay parehas na itinuturo ng ating katuruan sa ngayon. That's what makes us a Baptist. That's what makes us the Church of God.
the principle of our church. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na iglesia ng Panginoon ay humahawak sa tunay na katuruan ng Panginoon. So if you are looking for the church of God, you are looking for the distinctions of the church of God. Balikan mo ang Biblia, ano ba yung distinctions na mga itinuro ng mga unang iglesia ng Panginoon? Are they still holding the truth and the doctrine? Or is it reformed? Is it conformed or change of methods? We don't do that because our teachings belongs from the very teachings of the Lord Jesus Christ. Baptist is just a name. What matters most is the teaching. Kahit pa nga po Baptist ang pangalan ng church, marami na akong nakitang Baptist ang pangalan pero ang teachings, ang doctrine, hindi pang Baptist. What matters most, balikan mo lagi ang Biblia. Yan ba ang itinuro ng Panginoon sa kanyang iglesia? And we are the Baptist Church because we are holding the truth of the teachings of Jesus Christ. So that is what we believe in the principles of a church. What does the Bible says about the Bible itself? Ano po ang ating paniniwala? We believe that the Bible is the very word of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Turn your Bible there. All scriptures, whether it is doctrine, history, or whatsoever, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Naniniwala tayo, bago mo pa paniwalaan ng Diyos, bago ka pa maniwala sa kaligtasan, anumang turo, unang-una mong kailangang paniwalaan na ang Bibliang ito ay galing sa Diyos. Yes, it is written by many men, but it is authored by God. It is inspired by God. Naipaliwanag natin how the Bible came to human being. First, there is a revelation from God. Merong galing sa Panginoon. God talked to men in different ways, through dreams, through voice, through angels. Iba't ibang paraan na nangusap ang Panginoon para kausapin ang mga tagapagsalita o ang mga tagapag-akda ng Biblia. Pero papaanong sila po ay nakagawa ng Biblia na hindi nagkakamali? Papaano ang New Testament at Old Testament ay nagkakaisa, hindi sila nag-aaway-away na ang sabi dito ay ganoon, ang sabi naman dito, papaano sila po ay nagkakaisa? Because of the inspiration of God. Mula ito sa Panginoon, bagamat sila ang sumulat, pero sila ginabayan ng banal na Espiritu, sapagkat ang tunay na mensahe ay hindi galing sa kanila, ito'y galing sa Panginoon, inspiration of God. At papaano namang ito'y sinulat ng tao, na mga mangingisda, na mga shepherd, ang iba naman ay walang kakayahan, paniniwalaan ng mga tao. It is through illumination. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbubukas na ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya na paniwalaan mo na bagamat ito'y sinulat ng tao, pero ito po ay galing sa ating Panginoon. We believe that the Bible is the very Word of God. Mahirap paniwalaan, pero sa pamagitan ng pananampalataya, naniniwala ka that all scriptures is given by inspiration of God. And the Bible says, He will purify it 7 times like silver. Maaring ito ay madidistort. Maraming pagkakataon na ang Biblia ay sinunog. Ito po'y pinigilan. May pinanood ako nung isang araw, sa Netflix na naman, yung book of, Eli, the book of Eli. Although hindi ganun ang tunay na nangyari, pero papaanong pinaglaban yung Bible, halos wala ng Bible sa buong mundo, pero nagpe-preserve lagi ang Panginoon, sapagkat sabi ng Panginoon, hindi pwedeng hindi makakarinig ang mga susunod na henerasyon ng Biblia. All scripture is given by inspiration of God. Kaya nga mga kapatid, napakasarap na bagamat wala ang ating Panginoon, pero nag-iwan siya ng love letter, nag-iwan siya ng instruction para sa atin. Para saan? For doctrine, for reproof, for correction, for doctrine. Wala pong iba na pinaninindigan natin, walang iba na kung saan tinitindigan natin ang katuruan natin kundi sa Biblia. That's why we are called Open Bible Baptist Church. We urge you, the Lord urge you to read your Bible, to open your Bible.
Para malaman nyo na hindi ito turo ni Pastor Pagku, hindi ito turo ng sino man, ito ay turo ng Diyos. Marami ang blinded sapagkat hindi alam ang Biblia. Marami ang blinded sapagkat kung sino lang nagsasalita, siya lang ang pwedeng bumukas ng Biblia. Nasa Biblia ba yan? Pero hinisubok tayo ng Panginoon na ang Bible, ito ay pinapalooban ng lahat ng katuruan at doktrina. Our final authority is what the Bible says. Nasa Biblia ba yan? Turo ba yan ng Panginoon? That's why every Christian, you should have your Bibles. Diba? Ito ang sandata nyo. Marami tayong investment sa lahat ng ating ginagawa, sa paaralan, ilan ang libro nyo. Sa church, isa lang ang Bible nyo. Isa lang ang libro nyo, that is the Bible. Pwede tayong mamigay. Pero sabi ko, Brother Joe, siguro maganda kung nakakabili nga, kung lahat nga may cellphone. Kung lahat nga may cellphone. Magkano yung libo? Ang Bible, 300, 200, meron na. Invest for your Bible. Yung libro nyo, isang taon lang, ilalagay nyo na yan, wala na yan, outdated na yan. Yung Bible nyo, kung aalagaan nyo, hanggang nabubuhay kayo, hanggang gusto nyo, bit-bit nyo yung Bible na yan. And you should have your Bible. And shame on us, kung matagal ka ng Kristiyano, wala ka pa ring Biblia. Nakakalungkot man isipin. Sa dami ng pagpapala na binigay sa'yo ng Diyos, you invest for your Christian life. And we ought, every one of us, to study and to open our Bible. If you will buy a Bible, ngayong Pasko, ang dami yung nasa add to cart. Magpapasko, di ba? Maglagay kayo ng add to cart sa Shopee. Bible, magkano lang? 300 pesos lang. Lilipas na naman ng 2025, wala na naman kayong Bible. Hello? Malungkot pakinggan, pero yun ang katotohanan. You should have your Bible. Tagalog version, King James version. Pastor, ang hirap namang unawain. Alam nyo, kahit mismo ang Panginoon, nung nagbibigay ng turo, yung parables, ang hirap unawain. Pero kanino binibigay ng Panginoon yung kalinawan? Doon sa mga nananatili. Those who seek diligently, sinabi ng Panginoon anong tunay na mensahe. Kaya ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, talagang ito ay ating binibigyan ng tutok na atensyon ng ating puso. And God will reveal something from this Bible. So, you may visit many books. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the king of preacher, tawag lang yon ng mga Baptist. You can visit many books, but live in the Bible. But live, slides, in the Bible. Pwede kayong magbasa, maraming mga inspirational books. Pero walang ibang pinakang mabisa kundi ang Biblia mismo. You should live in the Bible. You can visit many books. Marami kayong secular books na binabasa. That's good. Ang dami nyo nang nabasang pocket book. May mga Wattpad na ngayon. But you should live in the Bible. Why? This is the truth. This is the authority. We are holding for the authority and in truth. That's what makes us a Baptist. Na ang ating pinapangaral ay mula sa Biblia. It is our final authority. We even believe in the Trinity of God. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Naniniwala tayo na mayroong isang Diyos, ngunit may tatlong persona, God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. Nung linikha ng Panginoon ang tao, sabi dito, and God said, and even before that, and the Word was God, and the Word was with flesh, but Genesis chapter 1, and God said, let us make man in our image. Gagawin ng Panginoon ang tao, sabi diyan, let us. Sinong kausap ng Panginoon? Hindi naman pwedeng si Satanas. Hindi naman pwedeng yung hayop. Let us. The word us is Trinity. Gawin natin ang tao. Yung sinabing natin, it speaks of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Mahabang turo, but in Matthew chapter 3 verse 16, nung ibabaptize ang Panginoon, and Jesus, nandun si Jesus, He was baptized. Straightway, go into the water, bumaba ang Holy Spirit, descending like a dove, at nagsalita ang Diyos Ama, this is my beloved Son, in whom I have pleased. We can see here the works of the Trinity sa ating pong puso at sa ating buhay. Ano ang ganap ng Trinidad na ito sa ating kaligtasan? It is God the Father who devised the plan.
Siya ang nagplano ng lahat, paano maliligtas ang tao. It is Jesus who implemented the plan. Ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos anak sa kanyang pagbaba sa lugar na ito. And it is the Holy Spirit who works out and build up the plan. Siya yung nagpapatuloy at siya yung nagkukumpuni ng plano ng Diyos. Para maunawaan nyo, it's like a construction. God the Father, He devised a plan. Siya ang engineer. Nasa kanyang blueprint, siya ang architect, nasa kanyang plano itong structure. Jesus Christ is the engineer. He implemented the plan. Sisimula na. Kailangan na ang engineer. And the Holy Spirit is the foreman or the carpenter. Siya yung pumupukpok ng mga puso, nagkukumpuni ng ating mga buhay. That's how the Holy Spirit, but they are all equal. Pare-parehas sila. Mahirap ipaliwanag kung papaano. That's what makes Him God. Parang hirap, pastor, unawain nun. Tatlo, isa, hindi mahirap kung ikaw ay Diyos. We believe in the Trinity of God. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay tao lamang. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay si Batman. Okay, anong ibig sabihin nun? Meron kasing katuruan, I don't will mention a religion. They believe that Jesus Christ is Batman. Nakalagay doon sa verse nga naman Batman. Okay? Batman. Okay? Tao. Okay? Naniniwala tayo ang Panginoon, nagkatawang tao. Pero kahit siya ay nagkatawang tao, hindi niya, meron ding katuruan, hinubad ang pagiging Diyos, hindi niya hinubad. Walang period of time na nawala ang kanyang pagiging Diyos. He just suppressed. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos nung siya'y nasa lupa. Sapagkat nais niya ring maging katulad ng tao upang maunawaan natin ang Diyos, pinagdaanan din ang pinagdaanan mo bilang tao. We believe that He is not just a man. Pero sabi po dyan, me and God, sabi po dyan, I and my Father are one. We believe in the Trinity of God. We believe that the salvation is by faith and by grace alone. Kung meron mang pinakang turo, maaring nagkakapare-pares tayo sa Trinity, nagkakapare-pares tayo sa church, pero ang pinakang kakaiba ng turo ng Panginoon, naniniwala tayo walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pananampalataya at sa biyaya lamang ng Panginoon. Jesus said, sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. The word "the" is a definite article. It means only one. Walang iba. I am the way. Maraming daan. May tamang daan, may bagong daan, may lumang daan. Maraming daan na ipapakita sa inyo, pero sabi ng Panginoon, ako lang ang daan. I am the way. I am the truth. Maraming revelation, maraming turo ang relihiyon, pero sabi ng Panginoon, wala sa relihiyon. Nasa Biblia ko ang tunay na katuruan, I am the way, the truth, and the life. Maraming paraan upang ang tao ay nagsusumiksik upang magkaroon ng mahabang buhay, upang magkaroon ng buhay na walang God. Pero sabi niya, no man cometh unto the Father but by me. Naniniwala tayo, we believe that salvation is by faith and by grace alone. Aniban mo man lahat ng relihiyon, hindi sapat para pumunta ka sa langit. Gawin mo man lahat ng iyong mabubuti, hindi sapat sapagkat nagkasala ka pa rin. Kung ang ating pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, magiging makalimbang, maingay ang langit sapagkat magyayabang tayo doon. Magkano ang binigay mo? Kaya yung mga mayayaman, ang pinangahawakan nilang kaligtasan yung by works. Magdo-donate na lang kami, siguro naman pag nakapagpatayo ako ng isang kapilya, langit na. Di ba? Kaya, by works. Not by works, not by religion, not by leaders, not by baptism. Hindi sapat lahat. Kung ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng relihiyon, sa pamamagitan ng baptism, sa pamamagitan ng mga iba't ibang turo, bakit pa kailangan bumaba ng Diyos anak? Ang dami ng relihiyon sa lupa. Ang dami ng leaders. May mga kings na, may mga priests na, may mga prophets, ang dami na. Gumagawa sila ng mabuti, nag-aalay sila ng handog. Kung sapat ang lahat ng yon, bakit pa kailangan bumaba ng Diyos? May good works na pala sa lupa eh. May religion na pala, may baptism na, nandyan si John the Baptist. Bakit kailangan niyang bumaba? Sapagkat I am the only way. Diyos lamang. So you better check the teachings of any churches or religion.
Maaring may Jesus din sila, maaring may praise and worship din, maaring may Bible din, pero papaano ba kayo pupunta sa langit? Some will say, kailangan mong umanib sa aming iglesia. Some will say, kailangan mong patuloy na gumawa ng mabuti, dagdagan mo. Some will say, kailangan mong mabautismuhan. But the teachings of the Word of God, the teachings of the Baptist, Jesus is the only way. It is by faith. Parang ganun lang. Sa amin nga, ang hirap mapunta doon sa langit. Kailangan mong gumapang, kailangan mong magpapako, kailangan mong ganto. Ba't parang andali? Madali sapagkat sinabi ng Panginoon sa cross, it is finished. Wala ka nang idadagdag doon. Madali, pero mahirap sapagkat sa pananampalataya, by faith. Ano yung faith? Na naniniwala ka na yung ginawa ng Diyos sa lugar ng cross ay sapat na para tubusin ang aking kasalanan. It is by faith na bagamat hindi ko nakikita ang Diyos, nananampalataya ako na merong Diyos na nagbuwis ng buhay para sa aking kaligtasan. And it is by grace. When we say by grace, biyaya lang yan, wala kang maipagmamayabang. Hindi mo pwedeng sabihin, I deserve naman talaga akong pumunta sa langit kasi hindi ako katulad niya. Deserve naman ako kasi lagi ako nagsisimba. No, biyaya lang yan. Kahit anong pagpapakabuti mo, impyerno pa rin ang pupuntahan ng tao. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nangaligtas. We believe that salvation is by faith and by grace alone. So if you're looking for a church, you better check the way of salvation. Diyan tayo nagkakaiba-iba. Hindi mo pwedeng sabihin, pare-parehas lang naman yan, di ba? Sumisimba din, meron din kaming verse. It can be. But when it comes to salvation, alam nyo, the attack of the devil in these days, alam nyo ang atake ng dyablo? Hindi gagamit ang dyablo ng isang katuruan na malayong-malayo sa katuruan ng Diyos. I-introduce sa inyo ang Hinduism. Sasamba tayo sa baka, sasamba ba kayo? Sasamba tayo sa palaka. Baka sabihin mo sabi nga nung iba, ang term ay mayuying. Pero pag sinabing sasamba tayo sa Diyos, oo tayo lahat dyan. May Bible din tayo. Gagamit ang kalabang dyablo ng mga turo na halintulad sa Diyos, pero ang kaligtasan naiiba. Sapagkat ang pinakang tinuturo ng Biblia, marami man itong turo, ang pinakang gustong ituro ng Biblia, yung sa langit ka pumunta. The teachings of salvation. We believe in eternal security. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya, mahal niya, bagamat nagkasala ang tao, ang Diyos ang ginawa ng masama, ang Diyos ang iniwan ni Eva at Adan, nagkasala ang tao. We are sinners by birth, but we are also sinners by choice. Huwag mong isisi lahat kay Eva at Adan sapagkat ikaw mismo, pinipili nating magkasala. Kaya ang Panginoon, bagamat nagkasala ang tao, ako na rin ang gagawa ng kaparaanan sapagkat ayokong kayo ay mahiwalay sa akin. I will send my Son, my only begotten Son, whosoever believeth on Him, kung sino man, walang pinipili, Hudyo ka man, Israelita, mayaman, mahirap, makasalanan, o may mabuting nagawa, whosoever believeth on Him should not perish. Pero look at the word, but have everlasting life. Ang pinag-uusapan po dito, everlasting, ibig sabihin po nun, walang hanggan, hindi natatapos, hindi binabawi, hindi napuputol. Ang kaligtasang tinuturo ng Baptist, hindi lang basta ikaw ay naligtas. Once na tinanggap mo ng totoo ang Panginoon, meron kang katiyakan ng kaligtasan at hindi nababawiin ng Diyos sa iyo yan. The assurance of salvation. Marami rin pong relihiyon, tama ang kaligtasan, pero nawawala. Kung tao ang nangako, pwedeng magbago ng isip, hindi na kita bati. Akin na yung binigay ko sa iyo. Pero dahil Diyos siya, bagamat hindi ka faithful siya sa pangako niya. Paninindigan niya yung kaligtasan na binigay niya sa iyo. Bagamat nagkasala ka man uli, bagamat lumayo ka, hinihintay ng Diyos ang iyong pagbabalik, sapagkat ang kaligtasan na tinanggap natin, everlasting life. Pag sinabing everlasting, forever, putol-putol. Everlasting life. Hindi mo pwedeng sabihin, naligtas ako ngayon. Maraming mga turo, ligtas ka, pero once na ikaw ay nawala sa iglesyang ito, hindi ka naligtas. Kaya dun sa iglesyang yon, bawal umabsent, bawal matiwalag, nanginginig sila, bakit wala na uli ang kaligtasan? Pero tayong mga Baptist, naniniwala tayo, once saved, always saved. Pero sabi ni Apostol Pablo, wag nyo naman samantalahin yung kaligtasan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos.
na porket ligtas na kayo, babalik kayo sa kasalanan. Wag naman na, total, ligtas na pala ako dyan eh. At kung talagang ikaw ay sa Panginoon, magkasala ka man, lumayo ka man, sabi ng Panginoon, ang 100 na tupa na wala ang isa, iniwan niya pansamantala ang 99 sapagkat akin yan, hahanapin ko yan. Hindi ako papayag na hindi makakabalik yan. Kung tunay na mananampalatayan, nagkasala man yan, nag-backslide man yan, kung tunay kang sa Diyos, hahanapin ka ng Diyos. And the Bible said, my sheep hear my voice, and they followed me. Yung tupa, maririnig niya yung shepherd, at hahanapin niya, at babalik siya sa ating Panginoon. But have everlasting life. Salamat na lang kung ang kaligtasan natin, assurance, hindi binabawi ng Diyos. Nakakalungkot yung turo na ang kaligtasan ay nawawala. Imagine to, halimbawa ako, pastor nyo. I've been preaching here for several years. Nag-backslide ako, talagang nagkasala din ako. Doon sa pagbabackslide ko ng 3 buwan, nawala ako sa church, biglang doon ako kinuha ng Panginoon. Ay backslider ako. Gumawa ako ng kasalanan. Sayang naman yung dami kong taon na nagpagamit ako sa Panginoon. Paano kung nag-backslide ka ng linggong ito? Doon ka inabutan. Of course, may accountability ka sa Diyos pag inabutan kang hindi tapat. Di ba? Pero kung tayo man ay abutan ng Diyos sa katapatan o hindi mawawala yung kanyang pangako that I will give you an everlasting life. Sabi nga natin, kung sa tao lang, pwedeng bawiin. Pwedeng bawiin. Pero dahil Diyos ang nagsabi, ang pinag-uusapan muna natin dito, yung tunay na ligtas. Tunay na ligtas, ha? Kasi, kung walang tunay na pagkilala sa Diyos, walang kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaya nga, di ba, minsan, ginigisa ko kayo, mga young people, pagka ang pagkilala sa Diyos, makinig kayo, 1 beses lamang. Yung tunay. Young people, hindi tuwing camp, magpo-forward kayo at tatanggapin ng Panginoon para sure. Walang ganon. Yung repentance of our sin, once, pero yung confession, sabi ng Panginoon, daily yan, lagi tayong pagkakasala. 1 beses, pero tunay. Kaya sa mga nandito, kailangan masigurado nyo, tunay nyo bang tinanggap ang Diyos? Kasi wala tayong pag-uusapan na kaligtasan. Maaring kayo sumisimba, maaring kayo sumasama sa pamilya, pero ang salvation, hindi yan by group, hindi yan by family, personal. Hindi ibig sabihin na kasama mo magulang mo, damay na kami dyan. No. You need to make a personal acceptance of the Lord Jesus Christ. Nagsimba naman po ako doon, hindi sa pagsimba. Kailangan mong tanggapin ang Diyos bilang sariling tagapagligtas. We believe in eternal death on hell and eternal life in heaven. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die. Hindi na pinag-uusapan yan. Lahat ng tao mamamatay. Anumang relihiyon, naniniwala mamamatay. Pero sabi dito, but after this there will be judgment. Pagkatapos na ang tao ay mamatay, may paghuhukom. Haharap ka sa Diyos. May appointment ka sa Diyos. Araw-araw may appointment ka. Araw-araw may ginagawa ka. May araw din tayo sa Diyos. Haharap ka din sa Diyos. Takbuhan mo man ng Diyos, i-deny mo man ng Diyos, haharap ka sa Diyos, there will be judgment. And after judgment, ano sabi ng Panginoon? Dalawa lang. Right after the judgment, it is either you will go to hell or you will go to heaven. Dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Where in the Bible, you can see that there is a purgatory. Saan? Pero pinanghawakan natin yan ng matagal na panahon. Where in the Bible? That's why napakahalaga. Where in the Bible? Anong meron doon sa purgatory? Mag-penance ka, mag-indulgence ka, lumuhod ka, igapang mo yung mahal mo sa buhay para tumaas-taas. Magdonasyon ka, walang ganon. Once you die, judgment na. Langit o lupa, wala, kahit ipanalangin mo yan, we don't pray for the dead. For the dead, di tayo nanalangin, pastor, panalangin mo nga itong patay. No, anong gagawin pa dyan? Patay na yan. Ang gamot, ibinibigay lang sa buhay. Kahit bilhin mo lahat ng gamot, saksakan mo ng kung ano, pagpatay, patay. Ganon din ang kaligtasan. Ang kaligtasan, hanggat nabubuhay, doon mo lang pwedeng tanggapin. Pero pag namatay ka na, doon lamang
makikita natin, dalawa lang ang patutunguhan ng tao. It is an absolute truth, whether you believe it or not. But someday, all will come to confession. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that yes, it is true, there is Lord, and there is heaven, and there is hell. Balang araw, maniniwala ang tao. And it is an absolute truth, sabi ng Panginoon. Pero huli na ang lahat. Only heaven and only hell. Paano ka mapupunta sa langit? You need to be 100% sure you are saved. Kaya nga tinatanong ko kayo minsan, gaano ka kasigurado na pupunta ka na sa langit? Pastor, ano po siguro? Dahil 50%. Ano yung purgatorio? 50-50? Walang 98, 100%. Para po kasi, Pastor Dude, kung sa sarili mo, pwede ka magduda. Hindi naman ikaw ang gaganap ng pangako, Diyos Kung sarili natin talagang kaduda-duda, ako sa langit. And dami kong nagawang kasalanan, may nagawa na naman ako. Ako sa langit, hindi naman ikaw nangako Diba? Ang Diyos ang nangako. Yun yung grace ng Panginoon na hindi ka deserving. But if you will accept the Lord Jesus Christ, we believe in eternal death on hell and eternal life in heaven. We believe that the pastor is the leader sent by God to lead His people. Jeremiah 3:15, bagamat Old Testament pa lang to, ang daming mga leaders, may mga judges, prophets, may mga patriarchs, even priests, ginamit ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi magkaintindihan, I will give you pastors according to my heart. Ako mismo ang magbibigay. Ang pagiging pastor is not appointed, it is not elected, it comes from God, which shall feed you knowledge and understanding. Mga apostol nung una, mga pastor ang ginamit ng Panginoon upang manguna sa iglesia. And I will give you pastors. In the Old Testament, God used priests because of rituals. Ang daming kailangang gawing tsetsebureche para lang makalapit sa Panginoon. Pero nung namatay ang Panginoon, wala nang lahat ng yan. Kaya mong lumapit sa Panginoon and I will give you pastors. Lilinawin ko rin, pastors. Walang linagay, and I will give you pastora. Okay? Bagamat si Sister Lenny ay higit sa amin ang kabanalan, ay hindi po siya tinatawag na pastora. Kalalakihan ang ginamit ng Panginoon even in the New Testament church. In some area, yung mga small groups, pag puro babae kayo, pero pag kalalakihan, di ba? Even in the form of family, man is always the leader. We believe that the pastor is the leader sent by God to lead His people. Kaya nagtataka tayo, bakit po pastor? Bakit wala tayong ganito? Wala tayong mga obispo, ministro? Because that's what God said. We believe that we can pray and have eternal, we believe that we can pray and have a direct access to God our Father. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Naniniwala tayo na kung anak ka ng Diyos, pwede kang direktang lumapit at tumawag sa Diyos. Hindi mo kailangan magkumpisal. Hindi mo kailangan tumawag pa ng sino mang matataas na posisyon para lang makalapit sa Diyos. In the Old Testament, they used to do that through priest. Hindi lahat pwedeng pumasok sa tabernacle. May veil, may harang, ito lang ang pwedeng pumasok. Pero nung namatay ang Panginoon, na-rent yung veil. Diba? Sa temple, nahati, ibig sabihin, lahat pwede nang pumasok sapagkat He is our high priest. Lahat pwedeng lumapit sa akin, directly come to God. Okay lang po yung kayo ay humihingi ng panalangin sa amin, pero kayo mismo manalangin din. Sapagkat kayo may kakayahan, pwede kayong lumapit. Bakit ka pwedeng lumapit ng direkta sa Panginoon? Sapagkat anak ka ng Diyos. Ikaw ba, Kim, pagkakausapin mo si Kuya Ben, magpapaalam ka pa kung kani-kanino? Kukuha ka pa ba ng appointment? Hindi. Sapagkat ikaw ang anak at siyang tatay, pwede kang lumapit ng direkta sa iyong tatay. You don't need any intercessor. Hindi mo na kailangang dumaan pa at magkumpisal kung kani-kanino. Direct to God, you can pray to Him. Sabi diyan sa Romans, He is our intercessor. Dati hindi pwedeng makalapit, pero dahil naging anak ko na kayo, you can come to me. You can cast out your burden. And when we pray to our Lord Jesus Christ only. Sa Panginoon lang tayo nagdadasal. Hindi tayo nagdadasal sa tao.
I'm sorry to say, but hindi tayo nagdadasal ng Aba Birhen Maria. Hindi natin kailangan ang dumaan sa tao, padadaan natin kay Maria para malakas-lakas siya sa Diyos. No, ikaw mismo, pwede kang lumapit. And when we pray, hindi tayo nananalangin ng paulit-ulit, sapagat ang Diyos natin ay hindi bingi. Yung tunay na laman ng iyong puso, hindi natin kinakabisado ang ating panalangin. You can petition to God whatever you want. Ang sinasabi kong hindi pa ulit-ulit, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo nananalangin uli. Pero ibig sabihin lang, once na ipanalangin mo sa Panginoon, naniniwala ka, Panginoon ang bahala. Diba? Hindi mo na kailangang ulitin, Panginoon, bigyan mo kami na makakain, Panginoon, bigyan mo kami na makakain, Panginoon, bigyan mo. Tao man ang sabihan mo ng paulit-ulit, naririndi. Alam niya na yon. In fact, bago mo pa sabihin ang panalangin mo, alam na ng Diyos. Ang gusto lang makita ng Diyos, yung puso mo. Totoo bang nagtitiwala ka? Gusto mong pakita ng Panginoon na through prayer, you have connection with me. And when we pray, di ba? Bagamat may pattern tayong sinusunod, pero any pattern. Pag tayo nananalangin, meron tayong tinatawag na acts, adoration. Simulan mo sa pagkilala kung sino ang Diyos. Kasi kung hindi mo naiintindihan kung sino ang Diyos, hindi ka lalapit sa Kanya. Sino ba ang Diyos? Kaya sinisimulan natin ang panalangin, Panginoon na higit na marunong sa lahat, Panginoon na higit na dakila, Panginoon na mabuti, adoration. Kasi bago ka humiling sa Panginoon, kailangan balikan mo muna kung sino ang Diyos, adoration. And then confession. Ano yung confession? Bago ka humiling, ihingi mo muna ng tawad ang iyong kasalanan. Because the prayer of a righteous man availeth much. We are not righteous. But sabi ng Panginoon, if you will confess your sin, He is just and faithful to forgive you. Kaya nga sa pananalangin, sa pagsamba, laging panalangin muna ng paghingi ng tawad. Confession. After confession, thanksgiving. Magpasalamat ka muna, wag agad hingi ng hingi. Di ba? Lord, salamat po. Kasi pag ikaw ay nagpapasalamat, nakikita mo na may sinasagot ang Diyos, mabuti ang Diyos. Kasi ang hirap humingi ng lagi mong iniisip, hindi mabuti. Pero pag ikaw ay nagpasalamat, panghuli, supplication. Doon ka humingi. Huwag yung pagbungad ng panalangin, hingi agad. Adoration, sambahin mo muna siya. Confession, humingi ka ng kapatawaran. Thanksgiving, humanap ka ng dahilan upang maipagpasalamat. Kahit ang daming problema, may ipagpapasalamat ka. And then supplication. That's how we pray to God. Last, we do not worship graven image. Hindi tayo sumasamba sa anumang uri or anyo ng Diyos-Diyosan na nilikha ng tao. Exodus 20 verse 4 to 6. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness katulad ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa. Thou shalt not bow down in thyself to them nor serve them. Bakit? I am a jealous God, visiting iniquity of the fathers unto the fourth generation. We do not worship graven image. Bakit po dito walang rebulto? Sapagkat anong sabi ng Panginoon? You will worship me in spirit and in truth. Ano yung spirit? Hindi nakikita yon. For we walk by faith and not by sight. Ano yung faith? Hindi nakikita yon. Ay, ang hirap naman hunong walang nakikita. Kaya nga pananampalataya. God is a jealous God. Ayaw niya nang may ibang sinasamba. Pastor, yun naman po ay hindi naman sinasamba. Yun naman ay parang pag-alaala lang. Para kahit papaano naman ay hindi naman kami parang sumasamba sa wala. Dapat meron din naman. Pag-alaala lang. Well, kung pag-alaala lang yan, maaring ginagawa rin natin yan bilang pag-alaala. Gumagawa tayo ng mga rebulto. Kung pag-alaala lang ang iyong nais, edi sana yung mga mahal natin sa buhay, gawan din natin ng rebulto. Kung gusto mong maalala, gawan natin ng rebulto si Pastor Noel. Pwede naman. Pero, hanggang pag-alaala lang. Ang problema, yung ginawa niyong rebulto, hindi niyo lang inaalala, lumuluhod kayo eh. Hindi na pag-alaala yon, pagsamba na yon. Right? Pagsamba na yun, pwede mong dinajustify ng iba, yan naman ay pag-alaala lang. Ay kung alaala lang, tingnan mo lang. Eh ba't ka lumuluhod? Ba't ka nag-aalay? Eh di Diyos. Tandaan nyo ang Diyos natin. Hindi binibili. Tayo ang binili ng Diyos natin sa kasalanan. Ang Diyos natin, pag may sakuna,
Hindi natin liniligtas at binubuhat. Tayo ang binubuhat. Yan ang Diyos na meron tayo. Sa New Testament nangyari yan. Sabi ni Apostol Pablo sa Athens, now while Paul was waited for them at the Athens, na-discourage siya. When he saw the whole city of Athens, merong idolatry. Kaya nga doon sa Mark Hills, nagsabi siya, to the unknown God, ang daming Diyos-Diyos na binebenta. Even Christians. At sabi doon, sa market daily. Okay? Bakit? Yung mga Diyos nilang sinasamba, nasa market na ibinebenta. Kaya nga, yung mga Temple of Diana, ang daming nangyari doon. Mismo si Apostol Pablo, hindi tama yan. Hindi binebenta ang ating Diyos. Alam niyo nangyari, inusig si Apostol Pablo, lumayas. Bakit? Syempre, business yun eh. Abay, business yun eh. Diba? Ang Diyos natin, hindi natin nininegosyo. Maraming maapektuhan. Kaya bagamat nung time na yon, may mga mananampalataya din, palibasa, yun ang kalang negosyo eh. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, hindi tama yan. Ang Diyos natin, hindi binibili. We don't worship God in graven image. Pero kung tutusin, maganda sana kung meron. Kasi ang tao, to see is to believe. Di ba parang mas makatwiran yung ating paglilingkod pag may pinupunasan din naman tayo eh. Pag may nakikita, no, di ba? Pero hindi ganoon ang sabi ng Biblia eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad yung mga magsisipagsamba na hindi ako nakita. Di ba? Nang hindi ako nakita. So we don't use that. I'm sorry kung ito ang katuruan ng Panginoon. Pinag-uusapan natin because this is the principle. We are not here to attack any religion, but we are just here to tell the truth. At kung pag-uusapan natin ang katotohanan, mag-usap tayo gamit ang Biblia. To tell the truth. Graven image. May exemption dyan. Okay. Paano naman, Pastor, yung tabernacle? Brother Joe, may cherubim dun. Okay? It is an exemption, pero walang sinabi ang Diyos na luhudan mo yung cherubim. It is for symbol nung paparating na yon. O pwede nyo sabihin, ay symbol din naman po yan, pero bakit ka lumuluhod? Bakit ka nag-aalay? Bakit ka nananalangin? Pagsamba na yan. Hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. At mahirap tibagin yung doktrinang yan. Bakit? Maapektuhan ang maraming negosyo. Yan ang nangyari sa Athens. Diba? Kaya pinalaya si Apostol Pablo. Okay, iba na lang ituro mo. Diba? Ay pati naman itong aming ninegosyo. No? Ninegosyo. At yung mga ribultong yan, depende pa sa laki. Pag mas malaki, mas papakinggan ka. Kawawa naman yung mahirap. Diba? Depende sa laki. Ang paglapit sa Panginoon, we can directly access to God by faith. Tandaan natin, God's Word is our final authority. Tatlong bagay ang umiikot sa iglesia. We have doctrine. Ano po yung doctrine? Yung mismong turo ng Diyos. Pag hindi tayo magkasundo, conviction, it's upon the pastor at accountability ng pastor kung ano ang tinuro niya. Halimbawa, hindi tayo magkasundo. Ano ba talagang damit? Pwede ba talaga magsine? Wala naman sa Bible na sine. Conviction na yan. Using different references. At kung ano ang tinuro ng pastor, yun ang masusunod, pero accountability niya sa Panginoon yun kung anong tinuro niya. Pero yung doctrine, ano yung doctrine? Hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng baguhin yung pinag-usapan natin kanina, yung kaligtasan, yung pananalangin, yung Biblia. Ano naman yung constitution and bylaws? Ito'y batas ng church. Bawat churches may constitution and bylaws. Ito ang batas sa amin, ito ang batas, ganto-ganto. Wala sa Biblia yan, pero batas ng iglesia yan. Pero pag pag-uusapan pwedeng magkaiba-iba tayo sa constitution and bylaw. Pwedeng magkaiba-iba tayo sa conviction, iginagalang natin yan. Diba? Halimbawa, kinagantong pastor, sila may Christmas, kami ay meron, ay conviction na namin yan. Kami na ang bahala sa Panginoon. Pero hindi tayo pwedeng magkaiba-iba sa doctrine. Bakit? Diyos yan. Hindi pwedeng baguhin, walang idadagdag, walang ibabawas. Kung pag-uusapan natin ang principle ng Bible, principle ng teachings, napakarami. Kaya nga sa Bible school, may iba't ibang logi. Pero yung mga basic and fundamentals, sana alam natin na pag tayo ay humarap, alam natin kung paanong sumagot. It is not for us to attack, but to defend our